for God's greater glory. Ang naiya ginahimo sa Panginoon niyang anak ng universal na. Ang inyo Kristohanon nga istasyon, Vidya sa Limujan. Mayugid nga adlaw sa tanan, kag welcome sa aton nga pagpamalandong sa aton tinipik-tipik nga mga kamatuoran. Liwat makahimo kita sang sini nga buruhatan. Salamat kita sa Ginoo nga nakasugod na gid man kita sang aton nga corporate worship, and we praise God for that wonderful blessings nga gintaon na kanatin gid sa tagsa-tagsa nga naka-join kanaglikan nga Sunday. We praise God for everything nga ginhimo na kanatan ng iyang pulong, encouraging us as we emphasize on our theme, the sufficient or the sufficiency of Christ as Lord. So the more nga ma-appreciate natin ang pagka-Lord ni Jesus sa ating kabuhi, the more nga ma-establishar pagkit ang ating pagtuo. So, padayon kita sa pagpangamuyo man sa mga preparasyon natin, kag sa third Sunday gali ang ating nga Father's Day. So, again, gusto natin nga ipaambot sa ating nga mga tatay that we really appreciate them. You know, sometimes sa mga tatay natin, amo dyan sanda ang mga less nga mga expressar sa handa mga baratyagan. Medyo kontrakan ko sa nag-ipos-ipos lang, but we know nga they really care sa atin tagsagi ka mga panimalay. So they deserve sa atin nga mga pagpasalamat, pagpalangga, in a way nga ma-expressar man natin sa atin man nga mga ikasarang lang. So why marasan expect target sa nga tawaan mo pa new car. Kasi umasarangan natin pwede man na. Pero why man expect target sa hang good, but simple things nga maka expressar kung makapabatyag ka nanda sa atin man nga pagpalangga. Okay? So, third Sunday ang atin nga pag celebrate sang Father's Day. Pero we believe nga just like the Mother's Day, it is an everyday nga dapat himuon natin magpabadyag sa ating mga ginikanan sa kay nanay kag sa kay tatay natin sang atin nga pagpalangga. Okay, so before kita magadto sa atin nga pagpamalandong sa iyang pulong, diyan ay ang isa ka matahuman nga ambahanon entitled Our Hope in Christ. We felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and open our eyes that we may see you hidden in the broken
broken bread. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that Christ in us is our hope of glory. Ye brought a ray of light, and ye rekindled our hope, and led our hearts to yearn for your love. For in you is our hope of glory. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that Christ in us is our hope of glory. Through your own flesh, now made living, and by the Spirit made life-giving, you offered life to us. And as your sweat became like drops of blood falling down upon the ground, you shed your blood for us. Amen. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that Christ in us is our hope of glory. We believe that Christ in us is our hope of glory. Christ in us, our hope of glory. Kanami sang mensahe sa sining ambahanon, which reminds us nga ang Ginoo no, nga ginasimba natin tana ang nagatao ka natin sang paglaot. Okay, so kabay nga ikaw man sa kadya nga aga, basi kung nagapamati ikaw kag hindi ikaw maka hindi mo gid masigurado nga ang imo nga kabuhi natugyan nimo sa Ginoo, kung may tityan nga mga bagay nga nagakabalaka ikaw no? Sa mga kaluwasan, sa kasiguruhan nimo, siguruhanay nga si Jesus dityan kanimo. Siguruhanay nga natugyan mo ang imo nga kabuhi sa kay Jesus. Kay ratana magatao kanimo sang paglaom. Despite sa mga sitwasyon natin tilad, anuman nga mga problema o kung anuman tilad nga mga sitwasyon diyan kita, kung diyan si Jesus sa ating nga kabuhi, tana magtao ka natin sang paglaom. Tana mag-arrange sang atin mga priorities. Tawa na kita sing kaaram, tawa na kita sing ikasarang sa himo sa mga bagay nga
makapatadlang sa ating kabuhi. Kung sa ating kaugalingan, remember this, mabudlayan kita kid because ang ating nga kabuhi nga di dyan nagamhan sang sala, amura ang nagadara ka natin sa kalaglagan. And the only one that can help us, and that is the Lord Jesus Christ. Okay, so he died for us. He rose from the dead in order to assure us that He is alive. Buhi ang ating nga Diyos. Buhi si Jesus. That's why may ikasarang na sa pagbulig ka natin. Okay? So, amurat nga kung kadyang aga, huwag nga patugyan ang mga kabuhi kay Jesus, it is time. No? Time rin dyan na ginapahanamdan ikaw sa Ginoo. Itugyan ang imong kabuhi kay Jesus. Ang balilatan na, Lord Jesus, sa kadyang aga, sa kadyang adlaw, tinatugyan ko ang aking kabuhi kanina. Ikaw ang akin nga matugtuod nga manluwas, kag ikaw lang gid ang makasarang magatao ka nakan sa kabuhi kag paglaom nga way katapusan. Okay? So, kabay nga himuon mo ra, hindi palipasa dyan nga adlaw. Okay, sa ating nga pagpamalandong, nidya kita sa may Proverbs chapter 3. Ginto na natin dyan bahin sa kasulatan, kag basikon nalipatan natin nga ang ating emphasis ni Jagit amo ang kaaram. No? Kaaram nga halin sa Ginoo. Kaaram nga ginapalambot ka natin sa Ginoo paagi sa iyang pulong. Kag dyan nga kaaram, mag-create ka natin sang ginatawag na wisdom. No? In other words, mabutang natin sa practical nga aplikasyon kag magadara sang kabuhi natin sa pagsunod sa Ginoo. Okay? Ang amorang ginambal natin bala nga ang pinagid ka end sang knowledge natin amo ang obedience, ang pagsunod natin sa Ginoo. Okay? So dito sa may verses 11 and 12 chapter 3. Basahan ko lang dito. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest his correction. For whom the Lord loves, he corrects, just as a father the son in whom he delights. Father, we thank you. Gid sining pulong nimo karon nga among pamundungan. Kabay nga ikaw gid magapakamayo sini kag bisan pa sa tagsa ka mga nagapamati man Ginoo sining adlaw. Kabay nga ikaw gid magpakamaayo sang ilaman nga mga kaintangan karon kung ano man ang ilang mga sitwasyon. I pray nga sa siningat iyong Ginoo ikaw gid magalambot na sa ila. And thank you for the opportunity nga liwat makabukas kami sa mga pulong. Cleanse us from all sins. Free us Ginoo sa anuman nga mga padikot sang kaaway kung makasablagan ining atiyon namon. Ikaw Ginoo magatudlo sa amon karon pagi sa imo nga balaan nga espiritu. Kay sa ngalan sang amon manuluwas nga si Kristo Jesus. Inito na ginasalig namon. Amen. Okay, so Proverbs chapter 3, as we said, amo dyan pinaka-paborito. Tingad kay isa dyan ka bahin sa chapter 3, remind ka natin to trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. So, memorize natin diya nga ang atin gid nga pinaka-wise nga mahimo sa ating kabuhi if you are learned by the Word of God kung natudluan ikaw sang pulong sang Diyos, then that knowledge will lead you to trust God. The more you know about God, the more you know about His Word, the more nga mangin closer ikaw kag
magparapit sa Ginoo, kag magsarig sa Ginoo, kag mag-acknowledge sa Ginoo. Okay? Amura ang pinaka goal, no, sa atin man nga pagtuon sa pulos sa Ginoo, nga maabot natin ang point nga we are totally committed, totally dependent upon God. Kag ma-acknowledge natin, pahanungod natin sa Ginoo ang tanan natin nga mga ginahimo. Meaning, whatever we do, we always acknowledge God. We always committed to God. Kay kamaan kita nga apart from Him, we cannot do sang best para kanatin, kag para may kana. Okay, so didya sa may verses 11 and 12, remind kita didya sang psalmist or sang preacher, Book of Proverbs, writer si King Solomon. Ang another nga ano ka na didya is the preacher. So hambal na didya, my son, do not despise the chastening of the Lord. Mga makita nga chastening, naghahambal diya sang ti bakol o kon pagdisiplina, ha? Ti kumagambal kita sang disiplina, it includes or involves sometimes pain or mga hindi komportable nga sitwasyon para ka natin. Pero the purpose is for our best, no? Para nga matadlang kita, para nga matudloan kita, kag kita mismo man, no, masalbar sa atin man nga kaugalingan. Kaya kung hindi kita pag-correctionan, that's why ginambal dyan, nor detest His correction. Okay? Ang pagbakol sa Ginoo, ang pinaka-purpose na kara is to correct us. So it is not punishment in a way nga ang pinakakatuyuan gid kisa magamagita nga punishment daw sakit gid, no? Pero kinalan natin matawan natin sa distinction diyan ang punishment, probably ang magamaga nga punishment daw nagaano gid sa physical nga pain. Didya ang chastening or discipline sa Ginoo, it can be nga in form sa mga sitwasyon sa ating kabuhi nga it might be uncomfortable, pero it will teach us lessons. Parehas ang talad, no? Nga didya kita sa pandemic, hindi na-experiencehan natin dyan mga quarantines, mga budlay ng mga sitwasyon. Sometimes we thought of it as punishment. Kung ano yan ang sala ko, sabi na mo, not necessarily nga ang punishment or ang discipline nag-cause halin sa mga let me correct that. Not necessarily nga ang mga sitwasyon natin nga parehas kadya tungod sa may sala kita. It can be nga tungod sa dara sa mga imperfection sa palibot natin. But amora nga ginahambal bala sa Romans 8:28 nga even though sa mo diyang sitwasyon, God can still turn this as something nga maka-learn kita, na makatudlo, makadara ka natin sa mga pagtudlo nga kita mismo mabenepisyuhan. Okay?
So that's why ginahambal bala natin gid nga hindi natin pag-i-allow nga mag-agi nga pandemic nga hindi kita ma-learn natin ang mga lessons nga ginadara kadya natin. Okay? So ang gusto lang natin nga emphasize man di nga kung gaga-undergo kita sa mga parehas kadya nga sitwasyon, hindi dya pag i-consider gid nga gin-punish ikaw sa Ginoo tungod kay hate ikaw sa Dios. No, lang amo ra gis abala nga abi natin tanan ang kaakig sang Ginoo mo jang nagdara sang aton tilad nga sitwasyon. But it is not when it comes sa chastening o kung discipline sang Ginoo, ang pinaka-purpose na sang Ginoo sa ana nga pag-discipline sa ana mga kaanakan is His love. Nga natanang nga pagpalangga because He wants us to become better nga mga individuals, better persons. Pares bala si nanay kag si tatay, why na ra ka ginabakol tungod kay ugtan ta na kanimo or amo ra gati. Siyempre, may digyan gid man nga ginatan man no nga iba nagabakol tungod sa ugat. Pero that feeling of anger, it is not toward you as a person but toward something that probably you have done that might bring damage kanimo man. Nagaugtan ra ta na tungod kay nahadlok ta na kung ano ang matabo kanimo kung sigihan mo ra ang ginahimo mo. So amo ra ang cause ni dyan nga ang ana nga pagpalangga kanimo nagadara ka na sa amo ra nga emotion kay gusto na nga matadlang ikaw. Okay, so amo dyan ginambal sa verse 12 lang, for whom the Lord loves, He corrects, just as a father the son in whom He delights. May di dyan isa ka scholar man sa New Testament, si Bart Ehrman. Tilad, sad to say, isa rin na ka atheist. He doesn't believe in God anymore. Kaya nga nga rason nga pikon ang Diyos gugma, ang Diyos gamhanan, ansaw nga ginaalaw na ang suffering nasa kalibutan. Ansaw nga lukaraka, for example, talad, millions ang nagkaramatay. Ansaw nga ginalaw di sa Diyos kung maluluyon ta na nga Diyos o kung may kugmaon ta na nga Diyos. Ansaw nga ginalaw na Diya. So nga kung gamhanan ta na, dapat masarangan naman Diya nga untatan. Okay? So, amo dya bala nga ang rason na naginbayaan na rin ang pagtuo kagway rin tanan nagapati sa Diyos. But remember this, no? Kung amo ra nga ginambal natin dya, importante gid ang imong knowledge of who God is. Kay amo dya ang magasave kanimo sa parehas kara nga mga panganahuna, no? Nga i-deny mo ang Diyos tungod sa mga sitwasyon nga nag-aabot sa imo. Can remember this, there are situations nga kita man mismo ang naghimo para nga maabot di akan natin. Diba? Kita ang may sala. Kaya kita responsable, kita sa atin ginahimo. Now, I believe kung gusto sa Ginoo nga i-stop dya ang COVID-19, kaya dyan sa Ginoo na stop. Pero we don't know kung ano dyan ang pinaka-purpose ng Diyos, why He allowed this. But makita natin nga sa paagi man sa kadya nga pandemic nga na-experience natin tilad, people become aware of the presence of God. Nagaliso ang tao sa Ginoo. Now, di dya man nang matest ang atin
nga pagkilala man sa Dios. Ang mga tao nga naga-refuse gid sa pagkilala sa Ginoo, then amo ra sa Bible, they will die in their sins. Gintawan sanda sa mga oportunidad. Sa COVID-19 gani, pagka, di ba, ma-infected ikaw, you have still time to repent. So, amo rin ko, hindi dito na gani that nga instant ang imo nga kamatayan, but you have time. So, although nga kung lantawan natin daw ka negative sa ana nga implication na sa kalibutan tilad, pero kung ikaw isa ka tumulo, makita nimo nga God is still gracious, nga gina-allow dia nga sa mga tumulo mas strengthen ang anda nga pagtuo sa Dios, kag sa mga hindi tumulo opportunity kananda to be reminded that life is short, that we are not in control. No, nga pwede kita mismo makaguba sa ating kaugalingan. Amo dyan gina-remind ka natin sa kadyang pandemic. Di naghalin siya ang COVID-19. Halin siya na sa mga hinimuan man sang tao. Okay, so ang tao mismo pwede na nga guba na nga nakaugalingan. Kung ra nga tao ay sing kahadlak sa Diyos, then his actions will lead to destruction. Okay? So, ang mga Kristohanan, ang mga tumuluotan na, they are safe. Despite sa nagakatabo sa palibot natin, ang mga gina-remind ko may isa kautod natin, hindi ka maghadlak sang kamatayan. Because the moment that you are assured of your salvation, the more nga ikaw secure sa Ginoo, waay ikaw sing kahadlakan. Amura magatao kanimo sang peace. Okay? So, ansa nga ginaalaw sang Ginoo ang diyang mga bagay, a sort of chastening or correction, kaya we learn things that hindi matao sang katawhayan kaysa mga kabadlayan. Nakuraka nga ma-learn kita halin sa mga kabadlayan. Kaya ang kabadlayan na hindi natin na gusto Pero kung ma-experiencehan natin ang kabadlayan, di dyan kita learn kung sa atin pa ang ating gig nga atensyon mabuel, maka-focus kita sa Ginoo. Hambaga ni isa ka writer, si C.S. Lewis, hamba na God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain. Ang Diyos ko nagasinggit ka natin paagi sa atin mga pains, mga kasakit. Diba? Totoo din. Kung tawhay lang permi, daw sa waay lang ka natin ang kabuhi. Daw bisa natin mga responsibilidad sa Ginoo. Hanggat pa ang tendency gani na maparayo kita sa Ginoo. Pero kung di dyan gani ang pains, dyan ang mga kasakit, natsyag mo, gamay lang ang whisper sa Ginoo, batian mo rin na yun. So, pang full attention natin mabual sa Ginoo, kundi dyan kita sa pains. So, hindi gusto sang Diyos nga experiencehan natin ng mga kabadlayan, but He allows it in order to get our attention. Kag the more na ga-learn kita, na-experience natin dyan mga correction, naga-better kita ng mga individuals or Christians, kag
sa ating nga kabuhi, ang di ba, damdaman natin, ang pinaka-desire sa Ginoo nga ma-mold kita into the image of the Lord Jesus Christ. So anong image ni Jesus? It is an image of full obedience sa Ginoo. Gasunod gid, submitted fully to the Lord, to His God. Okay? So, kapay nga ang Ginoo magpanamdam ka natin, kag again, hindi kita mag-lose sa ating paglaom. Tungod kay our God is, powerful God. He is in control. Ang tanan, waising isa ka bagay nga hindi masarangan sa Diyos. Ang imo lang himuon tila is to trust Him. Commit yourself to Him. Sarigi nga ang Ginoo nagapalangga kanimo. Kung may mga sitwasyon man tila nga ginaalaw sa Ginoo kanimo, learn the lesson. Learn the lesson. Kag humble sa Ginoo. Lord, be it unto me according to your will. Kaya ang Ginoo gid himo isang best na para gid sa imong kabuhi. Okay? So, kapag ang Ginoo gid magpakamaayo sini mga kamaturan. Kadto kita sa atin nga prayer time. Father, we thank you gid sa sini nga tion, kabay nga ikaw gid magpakamaayo Ginoo sa pulong nga pamalantangan. Kag I know, Father, nga ikaw gid waay ginagapabaya ka namin despite sang sinikaron nga sitwasyon nga amon padayon nga gina experiencehan. Waay Ginoo kami nagaduha-duha sang imong kagamhanan. You are in control of everything, every situation, and we trust, Father, that you know what is best for us. We are sad, Ginoo, nga dukra ka ang ayhan na sablagan, mga kabuhi nga nagkaradura tungod sa pandemic. But this reminds us of God. Kung ano ka-importante sang tion nga gintaon mo kanaman. Anytime madura sa Ginoo, not because nga ginbual mo, but because nga ang kabuhi amo gidrata na. The only life nga may purpose and meaning is a life that is fully given to you. Kani kabay Ginoo nga ini nga kamatuoran makalambot gid sa tagsa sa sining adlaw. Hindi na napaglanuan nga ang kabuhi sanda ang gakapat. Tingnan kay we don't know what will happen the next hour, the next day. Di kami kamalino. Kay mura temporaryo ang kabuhi, amura ka huyang ang aman nga kabuhi. Bigyan naman diya sa kay Jesus. Kung kilala naman si Jesus nga amon nga manluluwas, still kamaan kami nga ma-experience na kamatayon apang there is hope of eternal life that heaven place for eternity. Kabay Ginoo, ini Ginoo na kalambot gid sa tagsa Ginoo ka mga pusoon sining aga, sining adlaw, pangikot ikaw Ginoo. Kabay nga ikaw man pulayon sa pag-upod sa tagsa namon gid ka mga frontliners as they continue mo sa paghimo man sa kanang mga buluhaton, mga responsibilidad. You pray for their safety, you pray for
saan na Ginoo kaaram. Ginoo nga they will continue to be aware sang danger Ginoo na andit siyang gyapon ang virus, ang threat Ginoo sini despite nga mellow down rin tila ang sitwasyon, open rin mga public na places naman, but only tingit kay kinahanglan na padayo na nga man nga pagpangabot sa mga ekonomiya. Sige, pray Ginoo sa sadya ka mga working members naman Ginoo. They go out, maghimo sa mga responsibilidad sa kasanda Ginoo ka mga opisina o kung mga area of work nanda Ginoo. And I pray nga dulong sa ani pag ipauli sa nga safe your safekeeping Ginoo kanang dagit kag especially man sa among mga senior members padayon naman sa Ginoo na tugyan sa imo. As of now, di pa pwede from kinahanglan niya mo. But pray Father nga mag-improve ka man yung sitwasyon kag as early as possible Ginoo nga solve baran dya. Amo dyan Ginoo pa nga Ginoo, but of course dependent kami sa imo tanang kapatid. Teach us lang Ginoo to trust you all the way. San pa nga we continue God to pray for healing sa amon nga mga affected nga mga kauturan worldwide. Para kapag Ginoo ang sipa nga ginabulong kag pasalamat kami sa man nga mga nag-aarayad. Salamat man sa pagprotekta Ginoo diya sa among region na less ang mga infections. So we pray nga mapadayon sa Ginoo kag bisan pa Ginoo ang bilog ng Pilipinas. We are free, we are free world of COVID-19. We are asking of God ikaw gid kaaram sa amon Ginoo nga mga scientists na mga biologists nga nagatuon kadya kag mapagkuha rin Ginoo sang vaccine or mga bulong o kontra Ginoo sa kadyang virus. Kag also yung mga churches Ginoo nga sa gihapon mangin mabakod kami. Thank you sa mga matamat nga pag-open Ginoo sa mga churches kag services. Sa kung nagapatig kami nga maka-strengthen sa mga pagtuo kag ang sense of peace and security Ginoo sa tagsagid ka mga kaanak kanimo. We believe Father nga warang Ginoo sa amon nga baratyagan kag mga naguna ang presensya kag ang imong nga pool. So salamat nga maka-start lang mga churches. Pray nga sundon lang man yung mga safety measures nga kinahanglan naman imong sa patipon man. So kabay ni ikaw gid remind gid permi. Hindi kami mangin kamti but rather aware kami, responsible kami, at the same time kasali kami Ginoo sa inyo. So kamayon sa tingsa kag kabay Ginoo nga ikaw gid bless ang nagbilin ng inoras naman na kadyang adlaw. And I pray, oh God, sa imong full protection for everyone. And they have this blessed day, experience you, tagsan na ka makapuwi. Kaya nitang galing na mo tamagangan sa amon manluluwas nga si Kristus. Amen.